sa uno't dulo, ako ay Marcos eh. Yeah. Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas yung dinanas Sino namin. pinariringgan mo? At marami. Ano sabihin? At marami din nagsasabi na manggagamit, pero hindi naman ako tinutukoy noon. Ako, Oh! Teka lang ha. Ano sino tinutukoy nun? Anak ng toko, ikaw ho ang tinutukoy namin. Magpakatotoo ho kasi kayo, Senator Amy Marcos, di nyo na ho madadaan sa budulan itong 2025 midterm election. Kung inaakala nyo na mapapaganan nyo pa yung inyong strategying pambubudol noong 2022 presidential election, pues nagkakamali ho kayo. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at subscribe lang ho sa mga bago sa PH Update. Okay na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Gusto ko ho munang pasalamatan yung mga kababayan natin, napakatindi kong sumuporta sa mga ginagawa nating video dito sa PH Update. Idol TV Canada, mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Maraming salamat Idol Canada. Suki din ho natin yan. Natambakan na naman ho tayo. Mega love shoutout ho dito kay, syempre, itong isa sa mga iniidolo natin. Jordan Cabigo. Maraming salamat Sir Jordan. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay RML SBL. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Maraming salamat ho ha. Yan, sa pakulay nyo na yan. Napakalaking tulong ho yan. Mega love shoutout din ho dito kay Marivic Sato. Ma'am Marivic Sato, maraming salamat ho dito sa 320 yan. Mega love shoutout. Maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay These Nuts. Maraming salamat ho. Mega love shoutout to you idol. Maraming salamat ho. Talagang itong si Madam. Ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng Pilipinas. Maraming salamat ho dyan sa pakulay nyo na yan. Thank you ho sa 100 pesos. Mega love shoutout din ho dito kay nakadalawang beses pala itong si Ma'am These Nuts. Mega love shoutout. Maraming salamat ma'am ha. Thank you ho. Nadoble. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Banji Sembrano. Ma'am Banji, maraming salamat ho ha. Thank you ho. Maraming salamat. Thank you ho dyan sa 50 pesos. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout. Nakadalo din itong si Ma'am Banji Santos. Mega love shoutout. Dumudoble, gano'n. Maraming salamat ho ha. Thank you. Pangatlo na to mama. Maraming salamat ho. Thank you. Mega love shoutout. Mama Banji, maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay AJ Mac 31. Maraming salamat AJ Mac 31. Sabi niya, thank you PH Update for expressing your grievances of the majority of the Filipino against corruption in the country in the current government. Maraming salamat ho. Elian Dubai, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Thank you dyan sa 50 AED. Mega love shoutout. Maraming salamat din ho dito kay Chini Dase Valencia Garumino Guevara. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Thank you dyan sa $2 na yan. Oh, doble rin itong si ma'am. Ba't gano'n? Nagdodoble kayo? Maraming salamat ho ha. Nagdodoble itong sila madam. Ito kasi yung una niyang, ba't ganun? Ito pakulay, thanks. Tapos, sa pangalawang pakulay niya, Super Aliw ka PH. Maraming salamat ho. Thank you ho sa suporta sa PH Update. At rekta ho muna tayo bago tayo dumako dito sa interview na to ni Senator Amy Marcos, na kung saan tinanong ho siya doon sa mga mabibigat na tanong kaugnay doon sa bakit ho kayo nasa ikalabing tatlo sa mga naglalabasang survey. Bakit ho ayaw na ho ng mga kababayan natin sa mga Marcos? Kasi tandaan ho natin 'to mga kababayan. Kung ang sambayan ng Pilipino natutuwa sa mga pinagagawa ng administrasyon na to, ito ho apelyido ho nito Marcos. Dapat sana kung natutuwa ang mga kababayan natin sa mga Marcos na to, kapatid to ni BBM, dapat ho, nangunguna ho siya sa survey. Kaso hindi ho yun ang suma. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Hindi pa rin natatapos yung mga naglalabas ang mga kababayan natin na kung saan ipinapahayag nila ang kanilang pagkabudol dyan sa nangyaring dyan sa nangyaring rally na yan kahapon. Game, isa na to. ano po? Kinakampihan po. Basta kami dito, nagpunta lang kami dito kasi sa totoo lang, hindi ko nga alam dahil ako nagtitinda ako sa pagi. Nakalimutan ni Madam. Sa totoo lang, nagpunta kami dito kasi sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit kami. Madam? Tapos sumama lang ako dahil sa, ayun ko na, nakita ko na yung mga kasama ko sumakay na. Bas.
Yan, ganyan ho ang nangyari noong 2022 presidential election. Nakita ng marami, nandyan yung boto tong si Marcos. Marcos na lahat. Kaya next time ho, madam, huwag ho kayong basta-basta sasakay. Ano ho yan, kontrabudulo yan, lalo na pagka pinapasakay kayo, hindi pinapaliwanag. Naku, yari ho kayo dyan. Next time ho, madam. Pero bakit kayo nandito ngayon? Sa totoo lang, sir, hindi ko nga talaga alam. Kasi ako puyat nga ako hanggang ngayon dahil ako nagtinda ako. Dahil ko nagtinda ng timog, sumabay lang ako sa kanila. Anong pangalan po ninyo, ma'am? Lorna Palma po. Lorna Palma, ilang taon? Shoutout dito kay Ma'am Lorna. Ma'am Lorna, mega love shoutout sa'yo. Dahil hanis ka, papalakpakan ka namin dito sa PH Update. Ano lang yan, kumbaga parang nagtitiknik lang Ano kayo. kayo? Pwede bang secret? Sige, secret. So, si Ma'am Lorna Palma, ng sikreto ang edad, ay nagtitinda ng sampagita. Hindi niya alam kung bakit siya nandito, napasama siya. Kayo po ay isinama ng inyong mga kagawad. Tama po ba? Sino po ang nagsama sa inyo dito? Kayo lang. Bakit po kayo pumunta? Pero sino po sa inyo, taas lang po ang kamay, sino po sa inyo ang pabor kay Sara Duterte dito? Kayo po, pabor kayo kay Sara Duterte. Ayun, dami. Kayo, sino ang Parang nasa maling lugar ho ata kayo, mga madam. pabor kay Pangulong Marcos? Wala rin. Pero Wala rin, Naku, yari kayo dyan. Ito mga kababayan natin, daming nabudol kahapon. Sa bagay, meron naman ho kayong tig-1,000, okay na yan. Ito, panoorin naman ho natin to. Nagro-roll call sila dito. Game. Attendance. Video to, bakla! So yan. Tawagin ko pangalan ha. Wala lang gulo nyo. Video mo. Sino ang mananayang house and land? Sino ang nabudol? Sino ba? Ang listahan ng mga... Bordeas! Yes. Yan, Jivan Bordeas! Grace Limbo! Quincy! Problema, Ano ba naman yan? Attendance. Meron ho palang attendance check yung mga nakipag-rally kahapon. Kayo naman, Wag ho kayong... meron palang Po attendance. yung hindi nabayaran na pinangakuan ng 1,000. Okay? Jason Ang Pascual! mga kabunian na sino man yan namumuno yan. Ayun na! Sila daw ho yung mga nabudol na hindi binayaran. Anak ng toko. Sino ba? Ang listahan ng mga... Bordeas! Yes. Yan, Jivan Bordeas! Grace Limbo! Quincy! Problema, Kami po yung hindi nabayaran na pinangakuan ng 1,000. Okay? Jason Ang Pascual! mga kabunian na sino man yan namumuno yan. Ayun na! 1,000. Talagang binidyo. Kami po, hindi na nagpa-interview si ate. Ano ko? Kami po yung mga hindi nabayaran ng 1,000 na pinapunta sa rally. Wala na frustrated na to siya. Ano ba naman yan? Pang-ulam na, naging Ito daw, mama. dito na sabihin nyo, walang 1,000. Walang tubig, gutom. Wala nang 1,000, wala pang tubig, gutom pa. Yan ho napapala. Ng yung mga sumasama diyan kay Trillanes at kay Cielo Magno. Oy, Cielo, di ka ba naiiyan yan? Anong toko, ang dami niyong pinerwisyo kahapon. Pero sa bagay, magsilbing magsilbing lesson na lang sa ating mga kababayan. Na magsasama-sama sa mga ganyang klaseng pag-iimbita ng kung sino mang kagawad yan sa social media, napanood nyo napakinggan nyo sa radyo, napanood nyo sa TV, na magsasagawa ng malakihang rally, at merong nanghikayat sa inyo, mabibigyan kayo ng 1,000, libre kain. Huwag mo kayong maniwala. Especially pagka mga organizer, kagaya nitong si Cielo Magno at nitong si Antonio Trillanes, hindi ho kayo magkakaroon at magugutom pa ho kayo. Yun hong sigurado. Dito ho tayo mga kababayan. Dito ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Trending ho kasi ngayon tong si Atty. Vic. Grabe ho itong mama na to. Sa totoo lang ha. Alam mo, Marcos Jr., habang ginagawa ko yung thumbnail ko kagabi, napaisip ako Nabi ko sa sarili ko, ang hindi mararanasan ni Marcos Jr. na naranasan itong si Atty. Vic Rodriguez, yung maitaas ni Tatay Digong ang kanyang kamay.
Ito si Attorney Vic, na itaas ho ni Tatay Digong ang kanyang kamay. Pero si Marcos Jr., kahit sa panaginip, hindi mo mararanasan yon. Na itataas ang kamay mo ng isang napakapopular na presidente, talagang minahal ng sambayan ng Pilipino. Pakinggan ho natin ito. Ito ho yung kumbaga, ito yung patikim para sa magaganap na tanong ng bayan, senatorial debate dyan sa GMA mamayang gabi. Ito, panoorin ho natin to. Na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. No. No. Why should I do that? What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Hoy, Senator Amy, pagsabihan mo kapatid mo ang dami nang nagagalit dyan kung ano-ano pinagsasabi sa social media at media, sa mainstream media. Unang banat niya, yun daw 4,057 page ng GAA, binasa niya, wala naman dun yung blanco. Hindi natin malaman kung anong trip ng kapatid nyo, pero kung ako sa inyo, awatin nyo na ho yung kapatid nyo kung ano-ano na hong pinagsasabi sa social media. Yung missile system o kung ano-ano din pinagsasabi niya doon. Yung sa budget, pagka kinatigan ng Korte Suprema yung petisyon laban dito sa budget na to, ititigil daw ang buong gobyerno, ititigil daw lahat. Kung di ba naman siya kalahating hindi natin malaman, ba't mo ititigil? Pag mamayari mo Pilipinas, ganon. Pagka naisipan ng kapatid mong bangag na titigil lahat, ganon ho ba yun? Yun ho. Para saan? Para masisi doon sa nagbulgar sa mga kababuyan na nangyayari sa ating bansa. Kung sila mapagbintangan, sila mapag-initan at hindi itong administrasyon na to. Ibang klase nga naman ho talaga makagawa ng diskarte pagkabangag no? Kinwestiyon nyo titigil ko buong. Sinong nang hostage ngayon sa sambayan ng Pilipino? Ito ang bangag na presidente na to. Senator Amy, yan ang dahilan kung bakit di ka na mananalo. Dahil dyan sa kapatid mo na yan. Hindi na namin malaman kung anong tumatakbo sa utak ng kapatid mo. Puro kasi pulburo na iniisip Bangag na sa kapangyarihan Nakakabangaguyan mga kababayan. Ang sobra sa kapangyarihan, sobra sa pulburo, nakakabangag yan. Kaya tingnan nyo ho itong si Marcos Jr., bangag na bangag ngayon. Kaya ako ay naniniwala. Ayan, habang papanoorin ho natin ang interview na to ni nitong si Senator Amy Marcos, gagawin natin na reaction video. Lagay lang ho natin diyan itong si Attorney Vic Rodriguez para talagang yung exposure niya ay malupitan. Ito. Panoorin ho natin yung number 56 Tapos itong si Pastor Kibuloy, number 53. Nandiyan ho lahat ng mga kandidato natin. Game, dito ho tayo kay Senator Amy Marcos. Sana ho natin Bakit to. napipilitan pumuntang Manila? But it appears that the road to victory is medyo may kahirapan. In the last survey, number 13 ka na. Oo nga, nangangamata. Anyari? Ano ba yan? Ewan, di ko alam. Ilang araw Huwag ganun. Alam nyo ho dahilan kung bakit number 13 kayo sa survey. Huwag nyo na hong lokohin yung sarili nyo. Huwag nyo nang bigyan ng peking pag-asa sa sarili nyo. Binibigyan nyo pa ng peking pag-asa Ang issue ho dito, hindi ho natutuwa ang sambayan ng Pilipino sa pamumuno ng kapatid nyo. Yung mga kabangagan, yung mga kapalpakan, yung mga kasinungalingan, flood control, mga skandalo sa administrasyon niya, hindi natutugunan o nabubulatlat sa sambayanan. Yun ho ang dahilan. Alam nyo yan, galit ang sambayan ng Pilipino sa pamilya nyo. Senator Amy, di ho kayo mananalo kahit na anong gawin nyo. At talagang mangangampanya tayo para hindi iboto yung ali na yan. Kasi kung nasa matinong kaisipan niya si Amy Marcos, alam niya na talagang mapupunta sa aso ang Pilipinas, nanalo na kapatid niya, dapat sana kahit papaano, kung para ka talaga sa sambayan ng Pilipino, magsalita ka na. O ikaw na mismo manawagan. O ikaw na mismo maghimok sa kapatid mo na para matapos na. O tol, matapos na yung issue ng bangag-bangag na yan. Magpa-hair follicle test ka na. O, di ba? O yung pagdating sa kapatid ka niya, di ba ikaw bumalangkas ng unit team? Ngayon wala kang say. O, binabraso-braso ka lang ng hipag mo. O yan, hipag na, hindi na bayaw
Di kasi ho tayo magaling sa mga ganyan-ganyan eh. Tawag-tawag, bayaw, hipag, o yan. Ngayon, binabraso-braso ka ng hipag mo, wala kang magawa. O, itsipwera ka pala eh. Pagka nung eleksyon, meron pa kayong nalalaman na Len. Sino si Len? Meron pa kayong nalalaman pa series. Pagka nanalo pala, itsipwera ka naman. natin, pero at the same time, trabaho pa more. Oo. Maraming sikat Kinakabahan ka ba? Na malalaglag ka? Number 13, medyo alanganin ha? Kung number trabaho 2, 3, pa 4, medyo okay. Pero kung 13, Trabaho lang muna. okay. Sabi nung nag-i-interview, yari ka dyan, madam. Okay lang okay nga lang number 5, number 6 eh. Pero number 13, ako, yari ho kayo, madam. Huwag nyo ho kaming idaan sa tawa. Ang problema ho dito, gusto nyo pang paganahin yung pambubudol nyo na ginawa nyo noong 2022. Tapos paganahin nyo ngayon 2025. Hindi na ho ubra yan. Senator Amy Marcos, hanggang nyo ho magpakatotoo ho kayo. Sabihin nyo sa sambayan ng Pilipino, palpak ang kapatid ko. Pasensya na kayo, manghingi ho kayo ng dispensa. Malamang sa malamang, meron pa kayong mabudol o 3, 5, ganon. No? Pero yung hindi nyo tatayuan yung mga kalokohan na nangyayari sa administrasyon ng kapatid nyo. At ang dating, syempre, hindi nyo pinupuna. Wala kayong sinasabi. Ibig sabihin, kinukonsinti nyo ho ba? Yun lang naman ho yun eh. Kung hindi nyo pinupuna at hindi nyo inaalmahan yung mga nangyayari na yan, ibig sabihin, natutuwa ho ba kayo sa ginagawa ng kapatid nyo? Yun ho ang tanong ng ating mga kababayan dito kay Senator Amy Marcos. Noong lumabas yung flood control issue, bangag issue, at napakarami pa akong issue ng kanyang kapatid. Hindi ho siya nagsasalita. Puro parinig. Di ho natin malaman. Pati dito sa interview na to, wala ho tayong narinig sa kanya, kundi puro parinig. Ito, pakinggan nyo ang pagpaparinig niya. Ano kayang dahilan? Is it because your alliance with the Duterte, sa palagay mo, may mga tao na ang tingin sa'yo na mamangka sa dalawang ilog? Tama. Anong gusto mo sabihin? At marami din nagsasabi na manggagamit, pero hindi naman ako tinutukoy noon. Ako, Teka lang ha. Ano sino tinutukoy nun? Anak ng tokwa, ikaw ho ang tinutukoy namin. Kung hindi nyo pa ho alam, Senator Amy, pagka mangga, kayo ho ang tinutukoy namin, manggagamit. Ugis pa lang ng baba nyo, mangga na eh. Kayo ho ang tinutukoy namin, wala nang iba. Pagka kayo kasi yung dalawang magkapatid, Amy Marcos, Bongbong Marcos, iisa lang ho kayo. Hindi mo naman kinukontra kapatid mo. Ibig sabihin, kinukonsinti mo. Ngayon, pagka tinukoy ni BP Sara, mangga, kayo ho yun. O kung sino man tumukoy, o kung hindi man si BP Sara, hindi man ikaw ang tinutukoy niyang mangga. Kami mga taga-suporta ng mga Duterte, pagka tinutukoy namin mangga, iisa lang yan. Si Amy Marcos yan. O sige nga mga kababayan, pagka tinutukoy na mangga, sino unang pumapasok sa utak nyo? I-comment nyo sa baba. Ito talagang si Senator Amy, mapanggang sa ngayon ba naman? Pati ba naman kami dito sa PH Update, papaandaran mo kami ng pambubudol mo? Huwag hong ganon, Senator Amy. Pagka narinig nyo yung salitang mangga, sino unang pumapasok sa isip nyo? Ako, isa lang ho. Itong si Senator Amy Marcos. Manggagamit ho talaga. Sa totoo lang ha. Alam mo ng bangag kapatid mo, itinandem mo pa kay BP Sara. Ipinagpilitan mo pang maging presidente kapatid mo kahit bangag pala sa kapangyarihan. Bangag pala sa polburon. Polburonic pala kapatid mo. Di ba? Alam mo na meron diferensya, ipipilit mo pa. Ng tokwa. kasi sa totoo lang, ako kung tutuusin, yung paninindigan ng tatay ko, yan din ang aking paninindigan. Pro-Filipino, pro-poor. Tigilan mo na yan, Brad. Tigilan mo na yan, madam. Tatay ka ng tatay. Wala na, tapos na yun. Bumenta na yan ng 2022. Tatay ko, pangarap ng tatay ko, sabi ng tatay ko, ginawa ng tatay ko, ganito gusto ng tatay ko, puro tatay mo. Asan tatay mo? Ng tokwa, oo. Puro tatay. Hindi ka ba marunong magdesisyon sa sarili mo? Ang tandaan nyo na ho, madam, sa politika. Hanggang ngayon, gusto nyo pa rin ibenta sa amin yung mga sinasabi ng tatay nyo. Wala na ho, kahit anong sabihin nyo pa sa tatay nyo. Wala na ho, iba na ho Pilipinas ngayon. Tapos na yan. Wisik na tatay na yan, oo. Pagkakaisa, pro-Bongbong and pro-Sara. Ngayon, kita nyo na. Sobra ho yung pamamangka niya.
Nag-i-speedboat na ho siya ngayon sa dalawang ilog. Di na ho siya namamangka. Sobrang bilis na eh. Pati sa television talagang harapan na yung panggagamit nitong si Mangga. Ayoko nang magulo. Yun na nga. Tapos, yun nga, maraming nagalit. Sinabi ni Inday na, ano ba yun? Yung huhukayin statement. Naloka sila doon. Ako din naloka doon sa totoo lang. Pero, pag galit ng tao, kung ano-ano nasasabi, kaya, hindi ko na pinatulan, madadagdagan lang, malaki na yung sunog, wag na natin dagdagan. Pero aaminin ko, nung unang sinabi sa akin yan, kinadyakan ko. Minessage mo, di ba? Ay, nako, talaga naman. Oh. So funny. Then, nung unang sinabi sa akin, di pa publiko eh. Okay. Kumusta ba yung relasyon? Pero, kaibigan ko talaga siya. Mahal ko si Sarah, mahal ko rin si Bongbong. Hindi mo mahal. Hindi mo mahal si Sarah. Si Bongbong, oo, mahal mo. Si Bongbong Marcos, naniniwala ako, 100% mahal mo kapatid mo. Kasi kahit bangag na, kinukonsinti mo pa. Ibang klase yung level ng pagmamahal mo sa kapatid mo, ha. Kahit nakataya na ang kinabukasan na sambayan ng Pilipino, okay lang, walang problema dahil mahal ko kapatid ko. Pero nung sinabi mo na mahal mo si VP Sara, naku, napakalaking kasinungalingan ho noon na Senator Amy Marcos. Tigilan na ho natin yung pambubudol na yan, kung pwede lang, no? Kasi ano na ho sobrang bumenta na ho yan, ika nga. Paano mo mahal si VP Sara? Sige nga, madam, paano nyo humahal si VP Sara? Walang humpay ang pagbira ng pinsan mong si Martin Romualdez. Okay lang, kung pinsan mo si Romualdez, hindi mo kapatid si Marcos Jr., di ka namin sisingilin. Okay lang, manahimik ka hanggat gusto mo. Walang problema sa amin yan. Di mo naman kapatid presidente. Di naman ikaw bumalang ka sa unity team. Okay lang yan, walang problema sa amin yan. Kahit di ka magsalita kay VP Sara. Kaso una sa lahat, ikaw ang, kumbaga, ikaw ang promotor dito sa lahat ng kaguluhan na to. Ikaw promotor, ikaw bumalangkas ng unit team na yan eh. O, di ba? O, ngayon, ikaw bumalangkas sa unit team, kapatid mo presidente, yung pinsan mong di natin malaman kung bangag na rin o ewan, ang lalim na rin ng eyebags eh. Yun talaga, literal no, bangag ho yun sa bangag ho yun sa ayuda. Yan si Tamba, bangag ho sa ayuda yan. O ngayon, si Tamba, walang umpay ang pagbira kay BP. Sinasabi mo, mahal mo. Ni isang beses, pinagtanggol mo ba si Vice President Sara Duterte? Oh, sinabihan mo ba yung pinsan mo? Tigilan nyo si BP. Ginawa nyo ho ba yun? Noong ginigisa si BP dyan sa Senado, dyan sa Finance Committee, nung nagsagutan sila nitong si Risa Hontiveros, nasaan ho kayo? Mahal nyo si BP? Noong si Attorney Zulaika, nung nagkaroon ng komisyon dyan sa House of Representatives, nung pinagko-contempt yung mga tauhan ni VP Sara, nasaan ho kayo? Behind the scene, pero meron naman tayong nakitang larawan na kasi hindi daw siya nagpunta, pero doon sa mga larawan, doon sa timeline, doon sa oras, talagang bumisita naman ho siya kay Atty. Zulaika. Okay, given na yon, palakpakan namin ho kayo doon. Pero bago ho nangyari lahat ng mga kaganapan na yan, nasaan ho kayo kay Vice President Sara Duterte? Nagte-text kayo. Pero yung text nyo ho, kapatid nyo ho presidente, kami mga taga-suporta ng mga Duterte, noong mga panahon na yon, hanggang ngayong mga panahon na to, lahat ng tulong na pwede namin makuha sa mga individual, sa mga politiko, para maipakita dito kay Tambaluslos at kay Marcos Jr. na mali na yung ginagawa nyo, talagang tatanggapin namin. Para sa akin, ako tatanggapin ko. Pero hindi ho kayo nagsasalita. Walang humpay na ho, talagang tinatadtad na ng pinong-pino yung mga staff ni BP, ng mga taga-Twadcom, ng mga tauhan ng pinsan mo. Pero di ho namin kayo narinig nagsasalita. Nandun kayo sa iba't ibang mga lugar, nangangampanya kayo. Tapos ngayon sasabihin nyo, mahal nyo tong si BP. Naku, huwag naman. Di ho natin, madali lang sabihin yun eh. Mahal ko si BP. Yun, madali sabihin. Pero pagka doon sa kagipitan na, yun yung kasi importante. Marami dyan kasi mahal. Pero kagipitan, wala naman palang magagawa. Kung mahal mo, pagkakagipitan... So pareho. Kung mahal mo, pagkakagipitan, nandyan ka. Pero pagka doon sa mga masasaya, kahit walang problema yan. Okay lang yan. Magsaya sila, mag-enjoy sila. Walang issue yan. Pero pagka nandun na sa puntong, life and death na, nandun ka, yun ang mahal. Yun ang totoong mahal. Yun ang totoong mahal. Pagka kunyari, tipong si BP Sara, puro gurguran ng mga sinasabi. Yung tipong pagka ginurgura ko. Pagka may nangyari sa akin. Nagsalita ka ba nung sinabi ni BP Sara na mayroong banta sa kanyang buhay? Nasaan ho kayo? Mahal. Madaling sabihin ng mahal. Sa totoo lang, madali yung sabihin niyang mahal.
Pero pagka panahon ng kagipitan, yung tipong gurguran ng issue, doon makikita yung totoong nagmamahal. Ay, kaya nga, Yes, sabi yes. ng tao, namamangka ka sa 2 ilog. Hindi ako namamangka, talagang nangingibabaw. At alam ninyo, ako nag-umpisa dyan sa Uniteam. At hindi nga sila magkakilala. Pinakilala ko. At dyan sila nanalo kasi tuwang-tuwa ang Pilipino. Noong 2022, magkaroon sila ng sa pag-asa kasi nagkakaisa na yung buong bansa. Kaya sana bumalik at makapagtrabaho ng maayos. At wag makinig masyado sa mga alingaw-ngaw sa magkabila. Alam mo, Ay, bumubulong. pareho silang may bulong. Oh. Sa palagay ko, yung iba, Parehong may bulong. Walang bulong kay VP Sara. Si VP Sara, mabubulungan mo? Mabubulungan niyo ba si VP? Mabubulungan niyo ba si Tatay Digong? Hindi mabubulungan niya mga yan. Silang ang dalawa, di nagbubulungan eh. Tapos kayo pabubulong sa kanila. Meron nung sariling diskarte, meron nung utak yung mga yan. Yung mga bangag lang ho ang pwedeng bulungan kagaya ng kapatid mo, Senator Amy. Pero si VP Sara, wag magkabilang. nakatingala sa 2028. Pwede ba? Ang layo pa ng 2028. Tigilan Parinig. mo na yan. Tutukan mo na yung problema ng bansa at Parinig. maghanap ng solusyon. Ay, it appears that the lines have been drawn, di ba? So, ang Amy Marcos, hindi ka pipili ng side. Hindi ka sige, all the way Sara ka. Or, hindi, balik ako all the way sa kapatid ko. Ako all the way Pilipinas. All the way Pilipinas. All the way Pilipinas. Grabe ka naman, all the way Pilipinas, sambay ng Pilipino, nananawagan ng hair follicle test. Paano all the way Pilipinas? Kung all the way Pilipinas ka, bakit di ka pa nakikiisa sa amin? All the way Pilipinas, kini-question yung bycam report na kulang-kulang. Bakit hindi mo questionin? Ba't di ka magsalita? Kaya nga pala, nag-privilege speech ka na. Pero alam mo nang kulang-kulang, kung di pa nagsalita itong si Kong Ungab, naglabas ng dokumento. Di ba? Alam mo na pala. Alam mo nang kulang-kulang, pero hindi ka nag-object doon sa bicameral conference committee. Palakpakan nga namin. Alam mo na palang kulang-kulang eh. Pilipinas all the way bayan, all the way pro-poor. Hindi ko kaya Pilipinas. Anak ng tawa. Ano ho talaga yung traditional politician, all the way bayan, all the way poor, all the way, basta para sambayan ng Pilipino. Panawagan ng ating mga kababayan, magkaroon ng katarungan doon sa 5,500 flood control. Asan yung all the way bayan? All the way Pilipino. Ibabato talaga namin sa inyo yung mga issue na yan kasi kapatid kayo ng presidente. Dalawa lang ho yan. Hindi pwede yung maligamgam. Kung mainit kayo sa mga kay VP, kung mainit kayo para sa tama, mainit kayo para sa tama. Kung pro-bangag kayo, tanggap naman namin eh. Di naman ho namin kayo pipilitan siya. I mean, dito ka na lang sa amin. Dito tayo kay VP. No, hindi. Dito tayo sa mga Duterte. Dito tayo sa panawagan ng sambayan ng Pilipino. Diba? Kaso ang problema ho, Senator Amy Marcos, hindi ho pwede yung ganun. Hindi pwede yung ganun. Kung kay bangag ka. Kung para ka sa tao, para ka sa tao. Sabihin ko na yung totoo, hindi ako natural na politiko. Hirap na hirap ako sa bangayan ng bangayan. Matapang ako sa matapang. Pero makipag-away, bakit? Ayaw mo ng Mahal ko conflict. sila. Ayaw mo ng conflict, Senator. Well, it takes up time. It's a waste of time and energy and there's so much work to do. Napakadaming trabaho, ang daming suliranin. Sa problema palang bigas talagang masakit na sa ulo. Sa gasolina pa lang, paano isosolve yan? How is your relationship? Sa bigas, ibalik yung taripa sa pag-i-import, alagaan yung mga magsasaka, patubig, pataba, ayusin. Yung National Irrigation Authority, paganahin na maayos yung mga patubig kasi number 1 problema ng mga magsasaka yan. Yung NIA ho mga kababayan, wala ho yan. National Irrigation Authority, wala hong kwenta, walang... Punta ko kayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung mga ginawa ho nilang mga delta kanal o kung ano pa para sa patubig ng mga magsasaka, wala hong tumutulo, walang umaagos na tubig. Number 1 yon. Doon pa lang wala na, sablay na eh. Pero pinuponduhan ho natin yan. Taon-taon meron ng pondo yung mga yung mga irrigation project. Walang tumutulo. Ano pa? Abono. Dahil abono napakamahal. Edukasyon. Teknolohiya. Yun ang importante ngayon eh. Kaso ang inuuna ho nila, siyempre, ayuda. Akap tayo dyan. Pag-uusapan yung National Irrigation Authority,
ang bibibo nila, ang bibibo nila, o bakit walang patubig? May pondo kayo, bakit hindi gumagana yung mga proyekto? Anong nangyayari dyan? Ganyan ho sila dyan. Ganyan ho sila. Pero pagkatapos ho nun, normal na naman. Wala. Kahit anong gawin nyo, hindi bababa ang presyo ng bigas. Hindi ho bababa. Kasi yung pagtaas ng presyo ng bigas, yun naman ho talagang gustong mangyari ng mga nakapaligid, ng mga importer, ng mga kartel dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya kung pwede nga lang wala na magsaka, import na lang tayo lahat, yun to talaga gusto nila. Kasi pagka importation, kikita ho talaga yung mga malalapit na importer dito sa administrasyon. Kung pwede lang, kaya talagang pinapahirapan yung mga magsasaka Kinukumpetensya yung kanilang mga produkto. O pagka naman na aani na ipa-flood nila yung market para mamumura nilang mabili yung sa mga magsasaka natin. Talagang pinapahirapan ho nila yung mga magsasaka. Itong administrasyon na to. Kaya wag ko kayong mahirap pababain ng presyo ng Madali lang ho yan, basta may political will. Pero pagka bangag, kung ano-ano pumapasok sa utak, nagugutom na Pilipino, iniisip pa rin yung West Philippine Sea. Hindi ko sinasabing natin yan, isang tabi na, kalimutan natin yan. Isang tabi muna natin, focus muna tayo dito sa natin. Habang nakapokus tayo, mag-usap tayo doon. Anong mapagkakasunduan? Yung mga hindi mapagkasunduan, isang tabi muna natin. Diba? Pero hindi yung trip ng administrasyon na to, bakbakan talaga. Pag di kayo tumitigil, di namin tatanggalin tong mga armas na to. Ganun ho sila. With your brother. Well, Nag-uusap ba kayo? nag-uusap naman, pero syempre, nasasaktan ako pag sinasabi lagi, ba't mo inaaway ang kapatid mo? Oo nga. Sinasabi ko nga, hindi ko inaaway ang kapatid ko. Kailan mo pa inaway ang kapatid mo? O budol ka na naman, bubudulin mo na. Mga kababayan, magbigay ho kayo ng isang pagkakataon na inaway nitong si Amy Marcos ang kanyang kapatid. Bawat salitang lumalabas sa bibig mo, di ko maiwasang magkomento. Anak ng toko, Senator Amy. Anong talaga harapan, pambubudol ang ginagawa. Ang ginagawa ko, nagpapaalala lang kasi abala ako sa mga iba na linalagay siya sa panganib. Mamaya mapahamak siya. Kung tutuusin, ako talaga ang malaki ang taya dyan sa administrasyon. Gusto ko magtagumpay. Pagkat sa unot dulo, ako ay Marcos Yeah. Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas yung dinanas namin. Sino pinariringgan mo? At marami. Isipin nyo na yan, mga kababayan. Pati nga ho itong nag-i-interview sa kanya, napansin na puro siya parinig. baka overtime tayo. Hindi, biro na. Pero ibig ko sabihin, for example, noong nakaraang taon, nakita natin, napapaltan yung konstitusyon sa pamamagitan ng suhol. Pinapirma ng suhol. Abay, tinigil rin niya. Nung sinabi ko, naku, hindi maganda yan, tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Nagsalita ako, sabi ko, Ikaw naman lagi ang bida. Sinabi mo, naku, hindi maganda yan, tinigil niya. Sinungaling! Kundi pa nagsalita, yaang akbang na maisog dating Pangulong Rodrigo Duterte, Atty. Vic Rodriguez, hindi titigil yung tawag dito, yung pangangalap ng pirma. Wag nyo, budol na naman. Huwag na natin gawin yan, abala yan, magulo. Sana respetuhin ng iba. Sinabi na rin yan na wag tumulong dyan. Tapos, ngayon, eto yung budget. Nag-privilege speech ako sa Senado. Yan, iyayabang niya yung privilege speech niya. Mga kababayan, napag-usapan ho ba ng ganitong level? Yung budget na yan, nung nag-privilege speech itong si Amy Marcos. Wala ho. Kasi hindi naman sincero yung ginagawa niya. Para lang may masabi lang na hindi siya pumirma. Kulang-kulang. Meron naman kayong kopya dyan. Kayo naman, oo. Ulat ang iba. Sabi, ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway. Wala siyang kasalanan dyan. Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Linulustay ang pera at talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Mukhang tinutumbok mo ay si Speaker. Kung minsan, nung nagkaroon ng problema doon sa konstitusyon, talagang pinagtatanggol ko naman yun. Talagang pinagtatanggol natin ang batas, ang konstitusyon. Eto nga, yung magkabilang panig, kahit na iipit ako, nasasaktan ako, sige na lang. Ganyan talaga. But how would you describe, yung tanong ko kanina nabitin, ano ang description mo sa relasyon mo sa presidente? Are you in speaking terms? Oo naman, Or ang kapatid ko at ako, kailanman di naman kami nag-aaway. At alam ko, minsan nagtatampo yan. Kasi aminin ko, masakit akong magsalita, dire-diretso. Hindi ko nga alam. Hindi parinig.
Hindi ka magsalita, madam. Mahilig ka lang magparnig. Ayun na nga mga kababayan, hindi ko na umasikmura itong mga panggagamit at pambubudol nitong si Senator Amy Marcos dito sa video na to. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.